So, eto na nga mga sangkay, si Senator Lacson ay hindi na po nakapagpigil, no? At nagsalita na po patungkol dito kay Vice President Sara Duterte. Nagpahayag na po siya ng matinding babala, mga sangkay. Tungkol po dito, hindi na po nakapagpigil dahil nga po sa umuugong na may pipigil daw po sa impeachment complaint against the Vice President. Pag-usapan po natin ito mga sangkay. Anyway, before we start, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.5 million subscribers na po. 1.51 million. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gusto nyo mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? So, eto na nga mga sangkay. Pag-usapan po natin ito ngayon. Ayon po kasi dito kay Ping Lacson, no? Kasi umuugong talaga na hindi po itutuloy yung impeachment trial against the Vice President. Ako mga sangkay, kung akong tatanungin nyo, hindi naman po talaga ako pabor sa impeachment complaint against the Vice President. But since andyan na po yan mga sangkay, nasa Senado na, kailangan po nila mag-proceed. Kasi kung hindi po nila itutuloy yan, unconstitutional na po yun. Ibig sabihin, may nilalabag na po ang Senado. Hinahakbangan o ano ba tawag dyan? Kinukompromise na po nila mga sangkay kung ano man ang kailangan sundin na nasa saligang batas. Ngayon, itong si Senator Lacson, sabi po niya dito mga sangkay, ang Senado ay walang authority na ibasura itong impeachment case. No? Yan na, mga sangkay, nagpahayag na po siya kasi nga po, ewan ko ba, bakit natatakot sila? No? Napapatanong din ako bakit natatakot ang kampo ni Vice President Sara Duterte na umusad ito doon sa Senado at magkaroon na po ng trial? Mga sangkay, ganito na lang, kung wala po talaga siyang kasalanan, 'di ba? Hindi sila matatakot. Kasi sa totoo lang, liyamado pa nga po sila Kasi, andun po yung mga senador na kung saan kumakampi kay VP Sara. Kung tutuusin, andun po si Amy Marcos, 2 Cayetano, 2 Villar. Okay? Andun din po yung si Robin Padilla, si Bongo, si Bato, at marami pa po siyang iba mga sangkay na tahimik lamang pero kumakapit kay VP Sara. Kung tutuusin, yamado sila. Pero bakit nila baga takot na takot sila mga sangkay na may maungkat doon po sa pagdinig kung just in case magkakaroon po ng pag-usad ang impeachment na ito. Kaya itong si Senator Lacson, ito na, hindi na po nakapagpigil. Nagsalita na po siya mga sangkay. At tingnan po natin kung ano po ang kanyang masasabi dito. Kasi nga, itong taong to, mga sangkay, matagal na po itong naging senador. 'Di ba? Ilang ulit na po ito naging senador, mga sangkay. At, kumbaga, may alam po talaga siya kung paano ito gagawin. Ngayon, ayon po dito, Lacson explained that any decision made by impeachment court such as or on jurisdiction or a motion to dismiss is final and cannot be appealed. So, kailangan po talagang dinggin ito mga sangkay. Hindi po yung tipong babasura na lang natin kasi nga marami naman kami dito Wala nang kailangan na pagdinig pa kasi mas marami ka naman kami dito mga senador. Hindi po pwedeng ganun yun mga sangkay. Naglolokohan po tayo nun kapag ganun ang kanilang gagawin. Kaya, sinabi ni Senator Lacson, hindi. Walang authority dito ang Senado na i-dismiss ito. Kumbaga, kailangan po talaga nilang sumunod. Kailangan nilang sundin kung ano po ang, kumbaga, sinasabi ng saligang batas patungkol po dyan. So, isa nga pong constitutional law expert ang nag-warning na dito sa mga senador. Ayon nga po dito, who publicly take a position on the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte before the trial starts could be sanctioned for violating Senate rules on impartiality. So mga sangkay,
winarningan na po dito, no? Actually, ang dami pong nag-warning ngayon mga sangkay ng mga lawyer, kahit po yung mga universidad, mga sangkay. Pag-usapan po natin yan next vlog. Sila po ay nagsasalita na mga sangkay. Kasi nga po, may masyado na pong garapalan. Kumbaga nakikita po nila na, teka lang, niloloko niyo na yung taong bayan eh. Parang ang nangyayari, wala nang pakialam sila sa Constitution. Ang mahalaga sa kanila, kung sino-sino sila, kung gaano sila kadami, at kung ano ang kanilang paniniwala. Eh, hindi naman po pwede yun mga sangkay. Hindi po pwede na magbase ang kanilang desisyon based sa kanila lamang pong opinion. Okay? Kaya ito pong lawyer and constitutional law professor na si Vinia stressed that senator judges are bound by existing Senate rules to remain impartial throughout the impeachment process. A senator who would show bias before the trial risks several sanctions from reprimand, suspension, to explosion. So ito po yung kanyang babala mga sangkay. Pero of course guys, hindi naman po tatablan niya mga yan, mga sangkay. Kasi nga po, yung saligang batas nga po kayang-kaya po nilang apakan, di ba mga sangkay? Wala po silang pakialam. Ang importante sa kanila, yung kanilang opinion. Kasi, pakinggan nyo sila mga sangkay. Sila Amy Marcos, sila Senator Bato. Narinig nyo ba mga sangkay na nagsalita po sila na ito ang constitution natin, na ito yung ating paniniwala, na dapat ito yung sundin. Wala pong ganun mga sangkay. Buti sana kung ibibida nila, nasasabihin nila na ang constitution ay nagsasaad na pwede naming harangin ang impeachment na ipinasa na sa kanila. Wala pong ganun mga sangkay. Yung fourth tweet nga po, mga sangkay, di ba? Itong si Senator Chis Escudero, nababatikos. Bakit siya nababatikos mga sangkay? Kasi nga po, iniba po niya mga sangkay yung minimin na nasa Constitution na imbis na madaliin, mga sangkay gumawa pa po ng sariling kwento tungkol dyan. So, eto, tignan po natin kung ano po ang patutunguhan nito. Kasi maging si Senator Lacson hindi na po nakapagtimpi mga sangkay at nagsalita na nga po patungkol po dito sa nangyayaring gulo sa Senado dahil nga po may mga kumukontra. Dapat nakaraan pa po ito umusad Sabi dito ng mga nag-comment, simple lang yan. Kung walang trial sa impeachment case ni Sara, it means to say the Senate is not capable of defending the Constitution. Hence, one word to describe, inutil. So, better abolish Senate to go back to unilateral body. Ganun na lang, mga sangkay. Burahin na lang natin ang Senado. Di ba? Kasi, wala naman pala silang kakayahan na gampanan ang kung ano ang nakalagay sa Constitution. Di mag-constitutional reform na lang tayo. Then, burahin ang Senado. Mag-parliamentary system tayo. Kasi ang dating mga sangkay, mga inutil yung mga senador kapag ka ganun. Though hindi naman po lahat, hindi lahat. Kasi may mga nagsasalita din po talaga. Like for example, si JV Ejercito. Sabi po niya mga sangkay na kahit siya, ayaw niya sa impeachment na yan. Kumbaga, pampaano lang yan pampagulo. Kaya nga lang, sabi niya, andyan ang impeachment complaint. Nasa Senado. Ano ang gagawin nila dyan? Hindi po pwedeng ihinto yan mga sangkay kasi kapag ginawa nila yan, ibig sabihin, inutil ang Senado. Wala pong kwenta. Kaya ayon sa kanya mga sangkay, kailangan maituloy yan. Kasi wala po silang choice. Wala pong pwedeng makapaghinto dyan. Ayon po kay Senator Ejercito. So sabi dito, it doesn't matter kung conviction or acquittal ang maging decision. What is important is that the pieces of evidence be seen and heard by the people. So let the trial push through. As senators, you should know your constitutional duty. No excuses, no delays, no hindrances. Yun ang minimin nga po natin mga sangkay. It doesn't matter kung ano man ang magiging decision. Maybe mga sangkay, pwedeng maipanalo ito ni VP Sara or pwedeng ikatalo niya ito mga sangkay. Kumbaga, ang kinakailangan kasi dito, mailatag yung ebidensya.
no, makita po ng taong bayan kung malinis o hindi malinis ang ating Vice Presidente. Ano ba ang ikinakatakot nila? May tinatago ba sila, mga sangkay, di ba? Yung mga kakampi ni VP Sara na senador? Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo na lamang ko sa YouTube. At kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.